Atin namang ibigay naman ngayon kay Brother Angel Santos naman para sa kanyang greetings and gospel reflection. Brother Angel, good evening. Amen. Praise the Lord. Muli, isang pinagpalang umaga, hapong gabi, san masulok kayo ng mundo ng nararating ng punto por punto. Salamat po sa Diyos. Nagkasama-sama na naman po tayong muli para sa isa namang gabi na banal na pag-aaral ng salita ng Diyos para po ito sa ating kaligtasan. Ano po? Napakaganda ng bungad ng ating ng ating programa, pagkatapos ng ebanghelyo agad, no? So sasabihin naman sasabihin ng ibang sekta wala daw tayong alam sa Biblia. Araw-araw Biblia pinag-uusapan natin dito. Pagbungad pa lang Biblia na, no? Sabi ng mga ibang sekta hindi daw. So paalala po sa atin lahat, ang ating Panginoon Kristo, no? Sinabi niya muli. Sinabi niya na maliwanag sa 1:12:48, no? Sa huling araw ang salita kong kakatol sa inyo. O hindi na salita ni Moises ngayon, hindi na yung batas ni Moises. Hindi na yung batas ni Prophet Muhammad na ng Quran, hindi na po 'yun. Mismo kay Jesus na yung batas ng ating Panginoon Kristo. Kaya sa mga ebanghelyo ngayon malalaman natin yung mga batas na niya at yung mga pagpapaliwanag niya tungkol sa mga tunay na batas ng Diyos, no? So hindi na po batas ng kung sino-sino na, batas ng Diyos. Kaya nga batas ni Jesus Christ, Christian na. Hindi batas ng Muslim, batas ng mga Buddhist, batas ng Hindu, o lalong-lalo na batas ni Moises, no? Yung iba ngayon, ganyan, sinusunod batas ni Moises para sa mga Israelita, hindi na po 'yun. Pagpapaalala po 'yan dahil pagka dumating ang araw na harap na tayo sa kanya, ano ba sinunod mo? Batas na batas ba niya o batas ng kung sino-sino? Hindi na po batas ng kung sino-sino, kundi batas lamang ng Kristo ang dapat nating sundin na nandito po ngayon sa punto por punto. Lagi nating pinagninilay-nilayan gabi-gabi. Ngayon po, dumako na po tayo sa ating ebanghelyo ngayong araw ng Miyerkules. Ito po yung ayon kay San Marcos, chapter 7, verse 14 to 23. Pagnilayan po natin makinig ang may pandinig. Noong araw na yun, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang makapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. "Kayo man ba'y wala rin pangunawa?" Tugon ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparami sa tao ang kinakain niya? Sapagkat hindi naman pumapasok yan sa kanyang puso, kundi sa tiyan at pagkatapos ay dinudumi." Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaring kainin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa mga tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang magudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluhan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Mga kapatid, ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Kundi pagninilay lamang po, no? Ngayon po, hanggang ngayon, nandito po tayo tinatawag ng mga batas, no? Yung pagpapaliwanag ng ating Panginoon Kristo sa tunay na batas ng Diyos. Kaya siya bumabalik sa lupa, pinapaliwanag niya kung ano ba talaga ibig sabihin ng mga batas na yan. Bakit dumako siya rito sa mga kinakain naman, no? Ang tawag po dito actually, aside from dati yung purification law, ngayon naman ay dietary law. Na alam niyo po ba na napakaraming batas ng mga para sa mga Israelita, no, sa Lumang Tipan, no? Lumang Tipan pa 'yon. Yun po ay sa mga Israelita, ha, hindi po sa mga Kristiyano. Kaya napakadelikado kapag na-misinterpret mo talaga ang Bible pagbabasa, lalo na ang sinusunod mo ngayon yung sa Lumang Tipan, yung sa dietary law, ha? Kasi tandaan po natin, may mga na-retain naman doon, no? Yung tinatawag na moral law, yung Ten Commandments natin, it retains. Hanggang ngayon, bawal naman pumatay talaga, no? Pero kailangan titignan mo rin yung konteksto. So dito pinapaliwanag naman tungkol sa pagkain. Kasi napakaraming batas ng mga Hudyo. Actually, there are 613, no? Yung mga batas, napakarami po nun. At nag-combination yan ng mga moral laws, may tinatawag silang ceremonial laws, may tinatawag din silang civil law, no? Actually, mayroon pang purification law, o mayroon pang dietary law. Dito pumasok yung dietary law. At mababasa yung mga dietary law nila, yung mga batas nila, doon sa Leviticus, specifically chapter 11, at Deuteronomy, no? So Deuteronomy, doon sa mga librong yun, doon sa aklat na yun, doon mo mababasa yung batas nila pagtungkol sa mga kakainin o hindi. Actually, during that time, bawal po talaga, kahit even shrimp, alam mo, hipon, bawal, no? Bawal din yung ano yun, yung mga ibon, lumilipad. Napakarami kaya ang bawal noon. No, pati lalo na yung baboy. Doon nakuha ng mga Muslim at mga SDA nating kapatid na pati sa kanila, akala nila tugma yung batas na yon hanggang ngayon para sa kanila. Ano? Hindi na po yun. Pinaliwanag natin pa yun sa Kristo. Bakit sila noon? Bakit kaya sila ganun? Kasi during that time, gusto nila kasi kakaiba sila. Actually, minsan in-exaggerated na nila, no, para sila magmukhang banal kaysa iba. Kaya tingnan mo, pati yung araw ng pamamahinga, pansinin niyo po, no? Pati hanggang ngayon, yung mga Hudyo. So para magmukha silang banal, sa araw ng pamamahinga para ka na robot, wala kang gagawin. Bawal magluto, bawal kang gumalaw, bawal magsindi ng ilaw, bawal. Ano ka ba naman, Angel? Pahinga nga eh. Pahinga nga no. Pahinga talaga pati kamay. Diba? Kulang na lang ipahinga pati bibig. See, that's exactly yung sinasabi natin pa ng Kristo rito, no? Ngayon dito pinapaliwanag niya naman sa pagkain naman. So sa Bro kanila Angel, yes. hindi robot. Estatwa ka ako. Isipin mo Hindi pag naman. mag-misinterpret ka, no? Hindi naman mga kapatid, tinamad lang. Isipin mo mga kapatid, yung mga interpretation nila, parang ano yun, di ba? So, di ba, parang walang sense kahit ikaw naman, no, matatalino naman ng mga Hudyo, mga Israelita. At pinaliwanag natin pa yung Kristo hanggang ngayon, wala silang pakialam sa paliwanag natin pa yung Kristo. Paano isipin mo anong connection sa kaligtasan no, no? Kapag nagbukas ka ng ilaw, di ka maliligtas. Anong connection noon, di ba? Kahit common sense lang yun, iisipin mo, ano nga namang connection? Kaya sabi natin pa yung Kristo, hindi yun. Kasi nga, pati nga yung pagtulong sa kapwa pag araw ng pamahinga, bawal. Sabi nga, paano kung may nalulunod na, paano mo sasagipin yan? Next day na lang, ay araw ng pamamahinga yun. Nandun yung kahapon po, yun po yung batas na sinasabi nila. Ang sinasabi natin po yung Kristo, moral laws moral laws kahapon, yung pag-interpret nila, basta yung korban na yung mga para sa Diyos, huwag mong igamitin para sa mga magulang, ano ba yun? Diba? So, nag-aan yung mga magulang yun, naghihingi ng tulong, tapos sasabihin mo ba sa mga magulang mo, ay, ibibigay ko to para sa Diyos? Walang ganun. So, dito pinapaliwanag sa dami ng mga batas ng mga
Dito iniisa-isa niya. At ang batas niya ngayon ang masusunod dahil siya mismo alam niya. Bakit? Diyos siya eh. Kaya nga bumaba siya rito sa lupa. Ipapaliwanag niya, pinaliwanag, nakakatakot lang itong mga Hudyo natin mga kapatid. Hindi lang yun, mga Muslim, maybe mga SDA ngayon. Wala pa rin silang pakialam. Ay, napakalinaw po na sinabi niya rito, no? Hindi yung pinapasok mo ang makakapagparumi sa'yo. In other words, walang connection sa kaligtasan ng kinakain mo. Ganun lang yun. Walang connection yun kung makakain ka makakain ka ng baboy ngayon, walang connection sa tinatawag na divine law, yung tinatawag na yung batas ng pag-ibig ng Diyos, sa Diyos at sa kapwa. Walang connection yun sa kaligtasan. Pinipilit pa rin ng mga nakakatakot, pinipilit pa rin ng mga SDA at mga Muslim. Kasi nga naman, no, pansinin nyo, o sige, no, napakabait nila, gusto nila maging banal. Hindi kami kasi kumakain ng baboy. So magmumukhang banal sila. Pero pansinin nyo, no, ng mga Muslim, bawal kumain ng baboy, pero hindi bawal pumatay. Di ba? Bawal kang kumain ng baboy, pero pagdating dun sa Quran nila, sa surah, na kapag may mga ano kay Allah, patayin. Kahit anak mo, kapag yan tumiwalag sa'yo, papatayin mo. Yun. Sa Kristiyano, kay Jesus, love your enemy. Abay, pagdating naman doon sa mga Muslim natin hanggang ngayon, no? Mga Muslim, kill your enemy. Ano yun? Kill. Walang ganun na batas ng totoong Diyos na ang Diyos ay pag-ibig. So dito pinapaliwanag niya lahat, hindi ang kinakain mo, kinakain ko, kinakain natin ang magpaparumi sa atin. Kundi lumalabas sa bibig natin na nanggagaling po sa puso. Alam naman natin yan, di ba? Kung ano yung nasa puso mo, di ba? Sabi nga, yun ay bukang bibig mo. Tama? Kaya minsan, pansinin mo, no? Yung iba, kung talagang lumalago ka na ba sa pananampalataya, kaya mo na bang pigilin na sarili mo? O, di ba, Brother Junri? Di ba, si Brother Junri, napipigil na kahit papano, di ba, bro? Yung mga ganun. Ito yung question ngayon. Kaya mo na bang pigilan? Kasi doon lalabas talaga kung ano yung nasa puso mo, pupunta sa isip yan, lalabas sa bibig. Hala. Makikita mo, nagbago na to. So doon mo makikita yung yung time na pagsubok eh. O yung susubukan ka na ng ano. So doon mo makikita ngayon, ito ba ay nagbago? Hindi. Which is, malinaw ang sabi natin Panginoon Kristo. Malinaw dito kasi sa loob ng puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya. Hindi na sa kinakain natin. Pero siyempre, bawal pa rin yung mga inihandog, no? Iba na mausapan yun, inahandog sa Diyos-Diyosan. No, yun ay medyo na yan, ibang usapan yun pag inihandog na sa Diyos-Diyosan. No? Kaya ngayon, inaano natin, no? Tinatanggal natin yung tinatawag ng seal of consecration doon sa mga ng mga Diyos-Diyosan, no? So nire-renounce mo yan, inaalis mo yan, pinagpe-pray muna natin. At pagpapaalala ng ating ebanghelyo sa lahat ng manakikinig ngayon, ang batas na ni Kristo ngayon, hindi na po mga SDA, huwag kayo magpaka-Kristiyano kung batas pa rin ni Moises ang sinusunod nyo, ang labo ng turo nyo. Napakalabo nun, lalo na yung mga nagte-10% ngayon sa mga sa mga pastor na naniningil, nananakot pa. Kanino ba turo yun? Israelita yun, hindi ka huwag ka magpaka-Hudyo, magpaka-Israelita, mga pastor. Hindi na po ganun yun. So sa Kristiyano, siyempre medyo nasa sa atin na yun, kung ano yung kaya mo. Pero kung kaya mo 10%, yes. 50%, yes. 20%, yung balo nga, nagbigay siya lahat eh. Pero wala strictly obligations na 10% ito. No, wala pong ganun. Sa mga Israelita, pati ito pagkain na to, lahat ng mga bawal na pagkain para sa mga Israelita yun. Kaya pagpapaalala sa atin lahat, ano ba talaga Brad ang gagawin na kapag Kristiyano ka na, kapag tunay ka ng makadiyos at tunay ka na nagpapakabanal. Meron tayong dito, meron tayong mga guidelines dito, no? Yung sinabi ni Apostol Pablo. Kung totoong makadiyos ka na kay Lord ka, Galatia 5:20, alam na natin to, 22-23, so ulitin lang natin.
Dapat lahat po tayo, ito na po tayo. Hindi dun sa kinakain. Yung nilalabas natin sa bibig natin, yung ginagawa natin, dapat ganito na. Paalala po sa ating lahat, ano ba dapat ang ginagawa ngayon ng mga tunay na Kristiyano at nagpapakabanal na gustong maligtas na nasa Diyos na. Sabi rito, subalit ang bunga ng Espiritu ay, ito po isa-isain lang natin, ito po yung panghuli. Pag-ibig, dapat may pag-ibig ka na, kagalakan, may kapayapaan ka na, at yagaan, kabaitan, mabait ka na, kabutihan, katapatan, kahinahunan. Ayan. Tama. Doon lumalabas kasi pag hindi ka mahinahon doon yun na lumalabas ang masasamang salita. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. Walang utos na laban. So ito yung mga dapat gawin, ito yung dapat asal ngayon ng tunay na nagpapakabanal at tunay na makadiyos. So examine our conscience. Ganito na po ba tayo ngayon? Tanungin natin ang sarili, tingnan mo yung sarili mo sa salamin. Lahat tayo, nandito na ba ito yung mga kahinahunan? Pagpipigil sa sarili? Kasi kung wala pa ito, napakadelikado. Huwag kang umasang maligtas. Kung wala ka pang pagpipigil sa sarili, delikado. Delikado kaligtasan mo, baka masunog tayo sa impyerno niyan. Lahat po tayo sinasabihan nito hindi ganun kadali ito, napakadami nito. Ulitin natin, dapat nasa iyo na daw ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. At ito, yung tinatawag na kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Muli, walang utos laban sa ganitong mga bagay. Pinapaalalahanan po lang tayo ngayon sa Ebanghelyo ngayon, hindi yung kinakain natin, kundi yung lumalabas sa bibig natin at ginagawa natin. Yun it's either magpapakarumi o magpapakabanal at makakaligtas sa ating kaluluwa. Amen. Yun lang po, naway gabayin tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po, back to you bro Jando, and God bless sa yung topic ngayong gabing ito. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel. Hindi ko alam na ako pala nakatoka pala ngayon. Hindi ko alam, no? At tinanong ko ba't sino bang, ano bang topic ngayon? Sino ba naka-assign? Sabi ni Junre, ako daw. So, ako daw. So, hindi ko alam na ako pala naka-assign, kaya tiningnan ko yung mga nag-message sa akin, nagbigay ng mga link na gusto nilang iparibat. Isa na itong video na ito, kung saan isang pastor na protestante na si Edmundo Pelapil nanghinayang kung bakit hindi namatay si Father Darwin. Okay. So ito yung kanyang ito yung kanyang Facebook account para makita ninyo na hindi ako gumagamit ng alias na Edmundo Pelapil. Yan, Kuya Ed TV. Very proud siya na umabot siya ng 34K na followers, no? So, yan yung nagsalita. Yan ang ating i-rebut ngayong gabi. Pakinggan muna natin yung kanyang video. Kung saan nang hinayang siya kung bakit hindi daw tinuluyan si Father Darwin. Narito po ang kanyang video. Yan. Kailan mo na mo igsuon? Sabi nung sa baba, mga kapatid, yung nasa taas, kilala nyo ba yan? Mo na si Edmundo Pilapil. Yan si Edmundo Pilapil. So mo ni ang protestante nga magsig-atake sa simbahan Katoliko. Yan yung protestante na panay atake sa simbahang Katoliko. Nya naa siya komentaryo mahitungod ni Father Darwin. At meron siyang komentaryo patungkol kay Father Darwin. Patinggan niyo kanyang komentaryo. Nakuyapan man daw ni. Hinimatay. Si Father Darwin, hinimatay. Lagi-lagi. Si Father Darwin, hinimatay.
ang reason ba't hinimatay si Father Darwin, yun ay yung naglaro sila ng tennis. Hindi ko alam kung si Bishop ba yung kanyang kalaro doon, si Bishop Abet. Kasi pagkakaalam ko, paboritong game ni Bishop Abet ang tennis. So, si Father Darwin nakikipaglaro ng tennis nung hapon na yon. And then, syempre, kumukulo pa yung dugo, di ba? Kumukulo pa yung dugo dahil pagod. Biglang upo. Kung biglang umupo, hindi ko alam anong paliwanag ng siyensya dyan. Kasi may mga sasabi kasi na kapag ikaw ay nag-jogging, huwag kang uupo pagdating sa bahay. Tayo ka lang, relax. Hintayin mo ng ilang minuto bago ka umupo. Pero Darwin kasi, sobrang kumukulo pa yung dugo niya, very active siya sa paglalaro, then biglang umupo. Yayon, there's something wrong, nahimatay. Na-live nga yun ni Giovanni Bulot. Na-live ni Giovanni Bulot yung pagkahimatay niya. So, yun, tinulungan pa ni Darwin, padre, na lahat, kasi hinimatay. Ito sinasabi ngayon ni Edmundo Pilapil, hinimatay si Padre Darwin. Pero wala gid patya diretso sa Ginoo. Pero hindi siya pinatay agad ng Diyos. Hindi siya pinatay agad ng Diyos. Bakit papatayin? Bakit papatayin? Napakalaki ng misyon ni Padre Darwin. At saka sa natutulungan niya ni Padre Darwin, hindi kumakalahati ang mga natulungan nitong Edmundo Pilapil. Marami ang simula nung nagipagdebate siya kay Ramel Parba na hindi kayang gawin ni Edmundo Pilapil. Maraming mga Katoliko na galing sa INC ni Manalo ang bumalik sa Iglesia Katolika. Maraming mga Katoliko ang nalipat sa ibang sekta gaya ng SDA, ng Baptist, ng Born Again. Na pagkatapos ng debating yun, nagpa-adult catechism sa amin dalawa ni Brother Edgar Laugan doon sa Loon. Kasi kami naghahandle ng adult catechism eh. And then, sabi niya, hindi siya kaagad pinatay ng Panginoon. Ano ang reason niya? Ngano? Tungod kay gitagaan siya chance nga tuliro niya ang iyahang kinabuhi. Dahil binibigyan siya ng chance na tuwirin niya ang kanyang buhay. Ano ba ang kailangan niyang ituwid sa kanyang buhay? Kay musugot mo sa dili, daghan gyud gipahisalaag aning tawhana. Dahil sa ayaw niyo sa gusto, marami na niligaw ang taong yan. Ngayon, kung i-analyze mo, sa term, maraming iniligaw ang taong yan. Then sa term, sinabi niya na hindi agad siya pinatay. Sa madaling salita, nanginayang itong taong ito, bakit hindi agad namatay? Kasi, nagliligaw eh. Kung hindi lang sana dinugtong yung term na maraming nailigaw, malamang hindi ko iisipin yon. Pero naidugtong niya kasi na maraming iniligaw. Tuloy natin ang video. Kay ang iyang teaching dili subay sa Biblia. Kaya mga teaching daw ni Father Darwin hindi daw naaayon sa Biblia. Pasensya ka na, Edmundo Pilapil, hindi kasi ang Biblia ang siyang haligit sa liga ng katotohanan. Walang talata sa Bible. Marami nang nag-attempt ng mga Seventh-day Adventist na labanan si Father Darwin sa temang yan. At ang unang nakaharap, yung nangyaring debate sa Cagayan de Oro kung saan si Brother Wendell Talibong ang humarap laban kay Jolito Daig at kay Glenn Alado. Kung saan pinatunayan ni Brother Wendell Talibong na ang iglesia siyang haligit sa liga ng katotohanan na tinutulan naman nila. Pero inaamin ng kanilang The Ministry Magazine na Catholic Church nga. Kaya nga ayaw pabasa ni Glenn Alado yung The Ministry Magazine eh. Ang gusto niya, basahin lang ni Brother Wendell doon sa kanilang fundamental belief. At eto nga sinasabi nila daw na maraming teaching sa Katoliko, hindi rin naayon sa Biblia. Lahat ng teaching namin na hindi nyo mabasa letra por letra sa Biblia ay naaayon sa Biblia. For example, isang talata lang
Maraming beses na natin tong ginamit sa mga protestante during live talakayan, during live dialogo. Walang ni isa man sa kanilang nakagiba. Bagkus, inaamin pa nila na yun nga pagkahulugan. Naalala ko yung yung pastor ng Baptist na nagkipagtalakayan sa akin kamakailan lang. Tinutulan niya kasi nakalagay daw doon, pati si SLTV ganun din. Tinutulan nila kasi nakalagay siya doon, ano man ang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At ano man ang iyong kakalagan sa lupa, kakalagan sa langit. Hindi naman sinasabi diyan na ano man yung ipagbawal sa lupa, ipagbawal sa langit. Ano man ang yung ipahintulot sa lupa, ipahintulot sa langit. Hindi naman ganyan ang sinasabi. Sabi ni SLTV tsaka nung isang pastor Baptist na kapag hindi niya nangyayari yung kanyang gusto, hindi makapagpigil na hindi ako sapawan, hindi ako sabayan. Kaya yun, isang talata lang yan. Lahat ng doktrina ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na sinasabi nilang hindi nakasulat letra por letra sa Biblia ay naaayon sa Biblia. Isang talata lang katapat niyan, Mateo 18:18. Huwag kayong manghinayang na gamitin yan. Alam niyo kung bakit? Maraming beses na natin yung ginamit sa live talakayan. Sa isang protestante, ni isa ba may nakagiba? Wala. Ni isa ba may nakawasak sa talatang yan? Wala. Bagkos inaamin pa nilang totoo. Ang problema lang nila, hindi nila masabi na sila ang iglesyang pinagsabihan yan. Bakit? Kasi may maituturo tayong taon kung kailan sila nagsimula. At kung sakali man na hindi natin matrace ang exact date kung kailan sila nagsimula, hindi naman nila masagot ang katanungang ano ang ginawa nila ng kanilang iglesia noong ginawang isang libro ang Biblia. Oh. Dati, ang Biblia, naka-scroll lang yan. Kung natandaan nyo sa Lucas 4:18, nagbasa si Kristo ng kasulatan sa loob ng sinagoga, binigyan siya ng isang scroll. Binuklat niya ang scroll, binasa niya. At yung binasa niya, bahagi lang yon ng aklat ni Isaias, ilang verses lang yon. Scroll eh. Sabi niya, natupad ang sinasabing ito ng kasulatan. Ngayon, nagalit yung mga Hudyo sa kanya doon sa loob ng sinagoga. Kasi sa kanila kasi naangkin niya yung propesiya. No? Binuklat ni Kristo yon. Yun lang nabasa doon. Meron pang Genesis, meron pang Levitico, meron pang Exodo. Kasama ba sa binuklat ni Jesus sa sinagoga? Hindi. Bakit? Bahagi lang yon ng scroll na isinulat ni Propeta Isaias. Anong ginawa ng mga protestante? Sila ba yung nag-compile para gawing isang libro? Sila ba yung nag-translate? Sila ba naglagay ng chapter o verses? Anong ginawa nila? Ang sagot, wala silang ginawa. Bakit? Dahil hindi pa sila existido ng panahong yan. Huwag niyong sabihin sa akin na wala kayong ginawa. Kasi walang ibang magko-compile niyan, ang tunay na iglesia lang. Kiniklaim nyo kayo tunay na iglesia. Anong ginawa ninyo? Ba't walang maisagot? Kasi hindi pa sila existido nun. Tignan nyo ha. Sino ang head pastor nila ngayon? May maisasagot yan. Halimbawa, at ipagpalagay sa ang dating daan. Sino ang kanilang presiding minister? Ang sagot, Daniel Rason. May sagot. Tanungin nyo sila. Noong 1521, nung nakapasok ang Kristyanismo sa Pilipinas, sino ang presiding minister ninyo? Sasabihin nila si Kristo. Teka, 1521 na yun. Matagal siyang umakit sa taas. Iniwan niya si Pedro. Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa. Iniwan niya ang iglesia kay Apostol Pedro. Tapos 1521, si Kristo na mamahala. Nasaan yung chapter nyo noon? Hindi masagot. Bakit? Kasi puro kasinungalingan.
puro kabulaanan. Ito namang si Edmundo Pilapil na ito, sabi niya, marami nang nailigaw ang taong yan. Hinimatay, di ba? Pero hindi pa siya pinatay. Oh, sa madaling salita, nanghinayang to. Tingnan nyo yung pagkakasabi ha. Maraming nailigaw ang taong yan. Yung mga teaching niya, hindi naayon sa Bible. Inimatay, di ba? Kaso hindi namatay. Oh. Huwag niyo sabihin sa akin, nagawa-gawa ko lang yun. Nauunawaan naman sa konteksto. Nangihinayang ang pastor na ito, tuloy natin ang video. Meaning, dili subay sa pulong sa Ginoo. Yan. Kailan mo na So, ibig sabihin, talagang totally nang hinayang siya kung ba't hindi pinatay. Ulitin natin ang video ha, yung pagkabanggit niya. Rio mahitungod ni Father Darwin. Nakuyapan man daw ni. Pero wala gid patya diretso sa Ginoo. Ngano? Tungod kay gitagaan siya chance nga tuliro niya ang iyahang kinabuhi. Kay musugot mog sa dili daghan gyud gipahisalaag aning tawhana. Alam nyo, kami mga Katoliko, Edmundo Pilapil, nanonood ka ba ngayon? Sana nanonood ka. Kami mga Katoliko, kung para sa amin maraming inililigaw ang taong yan, hahamunin namin sa isang diskusyon. Hahamunin namin sa isang talakayan para magkasetong na tayo. At least kung sakali magpatuloy ka, magpatuloy ako. Once upon a time may nangyari na booking na ikaw ang nagkakamali. And sana kung may reklamo itong si Edmundo Pilapil, tanggapin mo yung challenge si Father Darwin. Merong challenge si Father Darwin sa lahat ng mga pastor protestante. At ito yung challenge niya. Kung sino mang pastor protestante ang kayang magpatunay ng iglesyang kinaaniban niya can be traced back to the 1st century kung saan si Kristo ang nagtatag, harapin siya sa isang harapang debate. Hamon yan ni Father Darwin sa lahat ng mga pastor protestante na feeling nila sila yung tama, sila ang tunay na iglesia, hinahamon kayo. Kasi lagi na lang kami na natitindig eh. Sabi ni Padre, kasi may dumating from Bayugan, nakalimutan ko ng pangalan nun. Ang gusto niya makipagdebate kay Padre Darwin. Akala niya si Padre Darwin magtitindig na ang Katoliko can be traced back to the 1st century. Akala niya Padre Darwin magtitindig nun. Sabi ni Padre Darwin, mali siya nang napakinggan. Kasi, ang sabi ko, lahat ng mga pastor na may kakayanang patunayan ng iglesyang kinaaniban nila can be traced back to the 1st century. Church founded by Jesus Christ, hinahamon niya na harapin siya sa isang face-to-face live debate. Ito naman Edmundo Pilapil. Kung sa tingin mo marami siyang iniligaw, bakit hindi mo tanggapin ang challenge niya? Sabi mo kasi marami siyang iniligaw. Ba't hindi mo tanggapin ang challenge ni Father Darwin? Hamunin mo siya sa isang face-to-face debate sa Tagbilaran. Kasi pinapayagan siya ni Bishop sa Tagbilaran lang. Huwag kayong mangarap. Kaya ba ni Tell the World ba? Yung matakutin sa Tell the World. Matakutin yun. Yung matakutin na si Tell the World, gusto niyang labanan si Padre Darwin face to face. Sabi ko sa kanya, sige, pasukin mo yung Bohol. Yan natin kung otorisado ako pumasok sa Bohol. Sabi niya, ay wag sa Bohol. Papuntahin mo yan sa ibang lugar. Uy, hindi siya pinapayagan ng bishop. Hindi siya pinapayagan ng bishop. Ang gusto ng bishop, sa Tagbilaran gaganapin ang mga debate ni Father Darwin.
sa Tagbilaran gaganapin. Una, si Father Darwin ay parish vicar. Sa madaling salita, laging hinahanap sa parokya. Kaya dapat yung mga lakad niya is naaayon sa authorization ng bishop. Ngayon, gusto niyo makadebate sa Father Darwin, feeling nyo, kayo tama, Edmundo Pilapil, hamunin mo siya face to face. At pwede kang tumawag sa akin. Oh, saan mo ko pwedeng matawag? Dito sa aking cellphone number na nasa screen. Pwede mo kong tawagan dyan. Makakapasok yung call mo. And then, ating schedule yung debate nyo ni Father Darwin. Oh, di maganda, di ba? Patunayan mo. Kasi, dapat, pag akay ka ng mga tao, papasukin mo sa iglesia, dapat yung iglesia mo, kung saan mo sila pinapapasok, dapat iyon can be traced back to the 1st century, founded by Jesus Christ. Dapat ganon. Kasi nangaakay ka ng mga membro, pero hindi mo kayang patunayan ng iglesyang kinaaniban mo can be traced back to the 1st century. Can be traced back to the 1st century. Church founded by Christ, then ikaw ang nagliligaw. Ikaw ang nagliligaw. Yung iglesia nyo ang nagliligaw. Kaya para malaman kung kaninong iglesia ang nagliligaw, tanggapin nyo ang challenge ni Father Darwin. Kung sino mang pastor, protestante, ang may kakayanan na patunayan ng iglesyang kinaaniban niya can be traced back to the 1st century church founded by Christ. Oh, may tumatawag. Ay tinatanggap yan. Wait lang muna ha. Hello? Hello? Nawala. So, yon ang natin ngayon na sana Edmundo Pilapil makarating sa iyo ang mensahe kong ito. Na sabi mo maraming nailigaw, tanggapin mo yung challenge, patunayan mo na yung iglesyang kinaaniban mo can be traced back to the 1st century para malaman kung sino yung dalawa ang nagliligaw. Kasi meron na kami, hindi na kailangan patunayan, meron kaming history. Yung aming apostolic succession, isa na yun sa history namin eh. Oh, andun ka, may Katoliko na before pa ng before 1054. May Katoliko na before 382. May Katoliko na before 110. At may Katoliko na doon sa 1st century. May Katoliko na. Oh. Kaya na patunayan yan, pero nakakasawa kasi kami lang lagi nagpapatunay. Tapos yung protestante, kapag sila nagribat, itatakbo sa aral. Hindi! Kasi yung iglesia, may aral yan. Oh, kung aral pag-uusapan natin ito, hindi mo na matitrace back yung iglesia mo. Tingnan mo nangyari doon kay yung pastor ba na baptist na nababasto sa akin kapag naiipit siya. Anong ginawa sa debate namin dalawa? Sabi ko sa kanya, patunayan mo na iglesia kinaaniban mo ay iglesia tinatag ni Kristo, can be traced back to the 1st century. Ang ginawa niya, doon siya sa the Trail of Blood. Trail of Blood na hindi sinasangayon ng mga historian kasi lack of historical evidence. Akalain mo, 1000 AD, meron na daw ang Anabaptist? 1000 AD, 1100, may Anabaptist na. Saan mo kinuha yung referensya? Trail of Blood. Maliban dyan, meron kang may pakita referensya na ang Anabaptist, meron ng Anabaptist sa year 1100. Sabi niya, wala, Trail of Blood lang. Pero yung sinasabi ng mga history about sa Anabaptist, nagsimulang Anabaptist 1589. 1589, sabi mo sa'yo, 1100. Tatlong referensya nilabas ko nun, tatlong referensya. History ng Anabaptist, talaga nagsimula sa 16th century. Ba't sa'yo, naging
naging 1,100. Maglabas ka ng ibang referensya na hindi na Trail of Blood. Sabi pa niya, sabi ko, at hindi ko tatanggapin yung Trail of Blood nyo. Kayong gumawa niyan eh. Sabi niya, saan ebidensya mo kami gumawa niyan? O, kayo gumawa niyan. Ang umamin sa akin, Baptist din. Lighthouse Baptist sa Ozami City, umamin siya sa akin na ang The Trail of Blood na reference gawa lamang ng Baptist. Sabi niya, sino yun? Bigyan mo sa akin pangalan. Hindi ko na may bigay sa pangalan. Matagal na yun eh. Wala. Ako, pwede akong kumuha ng kanyang referensya. Sabihin ko lang na may nagsabi sa akin na Katoliko, ganito, ganire. So, tinatanggi niya. Ngayon, nakapagpalabas na ako ng author at saka religious affiliation ng author, sabi naman niya, ay, tama, Southern Baptist nga. Pero yung history, galing naman siya history. Ha? Kung yung history sinasabi, kung yung history sinasabi ng The Trail of Blood ay galing sa original, makapagpakita ka ba sa akin ng referensya na hindi Trail of Blood ha? Na ang Anabaptist nagsimula 1,100. Sabi niya, ay hindi, Trail of Blood lang bibigay ko. Edmundo Pilapil, nakikinig ka ba ngayon? I dare you, tanggapin mo ang challenge si Father Darwin para makita kung sino ba ang nagliligaw. Si Father Darwin ba o ikaw? Okay. Kaya next time, wag mong pangarapin na mangyari yan. Wag ka, nangihinayang ka, hindi natuluyan eh. Hindi maganda yung ginagawa mo. Nagpakilala ka pa namang pastor. O kahit ako lang labanan mo, okay lang naman sa akin yun eh. Kaso, ang gusto mo kasi Father Darwin, meron ding 3A Media member, si Tell the World. Aba, nag-post, minention ng pangalan ko, para saan yung mention, para mapansin ko, di ba? Nang pinansin ko siya, sabi niya, ay, hindi ikaw yung mga tinatawag kong undesirable opponent. Naging ako undesirable opponent. Kung undesirable pala ako, ba't mo ko mini-mention? Anong expectation mo kung makita ko yung post mo? Ganito lang ako? Ganyan? Hindi, talagang magre-react ako doon. Nag-react ako. Sabi naman niya, nang nag-react ako, sige, mag-live dialogue tayo online. Anong sagot niya? Undesirable opponent kita. Ang maganda ganito. Sabihan mo yung pari nyo na hamunin ako. Patuturuan pa ako. Ba't ako utusan mo? Hindi ka naman niya kilala. Ikaw ang maghamon kasi kilala mo siya. Hindi ka niya kilala, ba't kanya hahamunin? Diba? Hindi ka niya kilala ba't ka hahamunin niya? Mas maganda, siya ang kilala mo, ikaw ang maghamon. At make sure na kapag ginawa mo na yan, otorisado ka ng Seventh-day Adventist na pasukin ng Bohol. Kasi lahat ng mga SDA debater, pinagbabawalan ng SDA sa Bohol na pasukin nila ang Bohol sapagkat wala silang tiwala sa mga SDA debater dahil pagkaharap kami ni Father Darwin, laging kulelat. Laging kulelat, laging butata. Nalala ko yung debate namin doon sa Loon. SDA debater, Jimmy Ranises, sabi niya, ang pari daw na Katoliko ay successor ng demonyo. Hananapan siya, saan mababasa? Ang binigay na referensya, yung doktrina Kristiyana. Na ang mga paring Katoliko, ang Santo Papa, ay ang successor ni Kristo sa lupa. Ni Kristo pala, hindi pala ng demonyo. Ang nakalagay doon sa Bisaya, kinsa mo ng mga Katoliko. Ang mga Katoliko, mo ang mga membro sa simbahang Katoliko, nga nagtuo nga ang Santo Papa, puli ni Kristo sa yuta. Tagalog, na ang Santo Papa ay ang kahalili ni Kristo sa lupa. Ay, kahalili. Sabi ni Father Darwin, sang-ayon ka ba? Na ayon sa binasa mo, kahalili ni Kristo o kahalili ng demonyo?
hindi na sumagot si Ranices. Doon naman sa aming debate naman ni Raclo Chavez, ganun din. Sabi mo kasi na yung aming linggo hindi Sabat. Ngayon, nasa harapan mo itong Bibliang hawak ko na ang Domingo tinatawag na adlong ipapahulay o Sabat. Tinatanggap mo ba? May nabasa ako rito. Anong sabi niya? Bogus yan. Naghahamon siya. Dapat basahin mo sa Biblia na ang Domingo adlong ipapahulay o Sabat. Pag nabasa mo, nalo ka na. Nang binasa ko na agad, kasi showdown yon. Nang binasa ko na agad, sabi niya, bogus yan. Binasa ko, sabi niya, bogus yan. Hindi natalo na kasi may nabasa ako. Sabi niya kasi pag nabasa, talo na siya eh. Eh nabasa ko, titalo na siya. Ayaw niya tanggapin, sabi niya, bogus yan. Ganon. Meron pag isa, hindi raw ako lumalaban daw kapag yung aking mga reasoning tinatanong daw. Eh gustong gusto ko nga yun eh. O di ba? Wait lang. Ayan, tuloy tayo. So, sana makarating ito kay Edmundo Pilapil para mag-response na siya. Minention ko siya sa live natin. Minention ko siya. Sana magbigay siya ng mensahe na lalaban siya. Tinatanggap niya ang challenge si Father Darwin para magkaalaman kung sino ang nagliligaw. Siya ba o si Father Darwin? Pero sinisiguro ko sa inyo, hindi magre-response yun. Alam niyo kung bakit? Takot. Okay, so ganito na lamang po tayo sa gabing ito. Atin na pong ibigay sa ating mga kasamahan para sa kanilang greetings. Yung mga nahuli po, ating unahin si Brother Romer ng Bukidnon. Brother Romer, good evening. Brother Romer. Good evening, Brother Jando. Isang pinagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Welcome po sa Punto por Punto. Back to you, Bro Jando.